So, example, binigyan ka ng professor mo ng ano, ito yung pinakatanong, ito yung sa may, ito yung tanong, solve the following, ang nakalagay doon, ML, mean, tsaka interval, at SD. Ayan ang hahanapin mo. So, ang unang mo makikita, puro number, pero ang nakalagay sa taas is yung number of items, or pag sinulat mo ng short, NI, meaning nun, number of items. So, 100, sabihin natin 85 items lang ang pinagawa ng teacher mo, 85 items. Etong isusulat ko susunod, ito yung mga score ng estudyante niya. So, 50, random to, 45, 60, 70, 80, 32, 52, 41, 65, tsaka lagyan 38, 43, 42. Dito sa ganito, dahil given naman to ng teacher mo, wag kang malilito kapag may umulit na number. Ibig sabihin, dalawa yung naka-score ng ganun. So, sabihin na natin may naka 38 ulit dito, tapos 40. Tapos yan, sabihin natin may naka 29 pa. Yan. Given to, teacher mo magbibigay na ito. Ang gagawin mo na lang sa susunod niya, isahanapin mo yung highest score, or in short, HS. Hahanapin mo yung HS, at lowest score, in short, lowest, LS. Yan, o yan ang una mong gagawin. So, identify mo kung ano yung pinakamataas na score dito, which is yung 80. So, 80. Identify mo yung lowest score. So, ang lowest score natin is 29. Kailangan dito pa lang sa HS tsaka sa LS, kailangan tama yung pag-identify mo ng highest tsaka lowest, kasi pag mali yung kuha ng interval. So, 29. Sunod mong gagawin, kukunin mo yung range. Para makuha mo yung range, kailangan mong ipag-minus yung highest score sa lowest score. So, ang formula ng range, yan, sulat ko na lang para din di nakakalito. Formula of range is HS minus LS equal, so i-breakdown lang natin para hindi nakakalito. Ang HS is 80 minus LS 29 equal, so lagay mo lang dito yung word na R, equal. Yan. So dito sa calculator, ipagma-minus mo lang yung 80 minus 29, ang sagot 51. Ayan ang range mo, or in short, R, 51. Para makuha mo yung interval mo, okay, sa interval naman tayo, formula of interval, formula niyan is R, or yung range, divided by 10. Tandaan mo lagi yung 10 is given ang 10 equal, okay. After nun, breakdown lang natin ulit. Ano yung R? 51. Gaya na sabi ko, yung 10 given yan, 10 talaga yan. Yan lang, i-divide mo lang yan. So 51 divided by 10 is 5.1 equal 5.1. So ang I mo, or interval mo, is 5. Kasi yung sumunod, yung ano mo, yung point something mo is 1. 4 pababa, hindi ka na magdadagdag. Pero pag yan ay naging 5 pataas, dapat ang sagot mo dito sa I mo is 6. Kasi bawal may sobra yung interval, kailangan whole number siya. 4 pababa, still 5 pataas, papalitan mo na yung unahan mo ng 6. Okay? So nakuha na natin yung interval mo. Pagtas natin kunin yung interval mo, kukunin na natin yung tinatawag na class interval, FD at saka FD. Okay?
Pag kukuha ka ng class interval mo, magsisimula ka sa lowest, which is 29. So, lagay natin dito 29 plus 5, pero ang bilang mo simula sa 29, kaya magiging 29, 30, 31, 32, 33. Okay? 33 ang sagot. Tapos, pagtas niyan, plus 33 plus 1, ayun yung magiging sagot mo naman dito sa taas, 34. Tapos, gano'n lang ulit, bilang ka lang, 34, 35, 36, 37, 38, gano'n lang yung bilang mo. Tapos, magiging 39 dahil plus 1, so, bilisan na natin. 39 plus, so, 43. Magiging 44. Magiging 48. So, magiging 49. Magiging 49, 50, 51, 52, 53. Magiging 53 siya. Tapos, 54. Laging plus 1 dapat. Hindi ka magkakamali dapat dyan. Dapat itong dulo-dulo, pagdating dito, may dagdag na. Hindi pwedeng parehas yan. Hindi pwedeng parehas yan. Hindi pwedeng parehas yan. At hindi pwedeng parehas yan. So, 58. Magiging 59. Magiging 63. Tapos, 64 to 68. 69 to up to ilan tayo? 85 items. Highest natin is 80. 69. So, kulang tayo ng 69 to 73. At 74 to 78. Yan. Tapos, lagay ko na lang dito. Sisiksi ko na lang sa taas. Kinulang lang ng space. 79. Sige, bababa na lang natin yan. X natin yan para di nakakalito. So, lagyan natin dito. Ulitin ko lang, isasalin ko lang yan. 29, 33, 34, 38, 39, 43, 40. So, ang magiging dulo ng class interval mo dapat is 83 lang kasi hindi natin hinahabol yung number of items. Ang hinahabol natin is yung highest score. So, hindi na tayo pwedeng lumagpas sa 83 para habulin pa yung 85 dahil nonsense na yon dahil wala namang nakakuha ng 85. So, ang magiging sagot dun is 0-0 na lang. Kaya, hanggang 83 lang tayo dahil yun naman ang highest score, 80. So, pagtas niyan, gagawin natin yung F. Ang meaning ng F is, ayan na, itatali natin sa 29 to 33 sa number na yan, ilan yung nakakuha dito. So, breakdown natin. Yung 50, saan ba to? 50. Hanapin mo yan. So, 49 to 53 siya. Lagang tantusan mo para di nakakalito. Pero pag sa totoong papel na isalin mo, wala nang tantos dapat. Whole number na dapat. So, 1. 70 dito. 1. Okay. 52. Tatak natin. 52 dapat nandito siya sa 49 to 53 kasi ano pa rin siya, sakop pa rin siya noon. Sa 38 nandito siya mismo, ayan, naka-indicate 38. Lagyan mo lang. Okay, exam mo na. Tapos 38 ulit, isa pa ulit. Tapos exam mo na ulit para di ka malito. 45. Saan ba sa ako ng 45? Dito. So walang tantosan lang. Tantosan mo lang, tantosan hanggang matapos mo. 80, syempre dito yan sa highest. 41 dito, okay. 43 dito. 40 dito rin. Okay, 60. Okay. 32 dito. 65 dito yan. Saan na yan? 65. Ito, 65. Tatantosan mo lang para di ka malito. 42. 42. Okay, ito yung 42. Lagyan mo lang, tantos lang ulit. Last one, 29. Lagyan mo lang ulit doon sa baba kasi lowest yan. Natapos mo na. Natapos mo na. So, pagkatapos niyan, sulat mo na yung F.
ilan, 0 na to dahil wala naman nakuha dito, lagyan mo lang 0. So 1. Sa 74 to 78 wala nakuha, 0. Sa 69 to 73 isa, so 1. 64 to 68 isa, so 1. Sa 59 to 63, so 1. Sa 54 to 58, 0. Kasi wala naka-indicate. Sa 49 to 53, dalawa, so 2. Sa 44 to 48, isa, so 1. Dito, 4. So whole number dapat 4. To 2, tas 2. Okay? After nyan, kukunin mo yung n or number. Pagtapos nun, pag inad mo dapat to lahat, dapat sasakto siya sa dami nito, sa dami ng nag-test. So bilangin natin 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 yung nag-exam. Dapat pag pinag-add natin tong lahat ng frequency na to, dapat 15 din yan. So 1 plus 1, 2 plus 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15. So tama na tayo. 15. Tapos sunod natin is yung letter D. Bibilangin mo muna para hindi ka magkamali. So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So add number. So kapag 11, start mo agad dito 5, 4, 3, 2, 1. Ito, positive yan. So, ang dulo ng 1 mo, 0. Pwedeng 0, pwedeng wala kang lagyan dyan. Pero dahil indication, lalagay mo 0. Pagdating dito, negative 1, negative 2, negative 3, at negative 4, at negative 5. Kasi, dito yan, ito, at saka ito, tsaka yan. Ang FD, ibig sabihin yan, ipagta-times mo yung F tsaka D mo. So, lagay natin indication. Yan, times yan. So, yung gitna na to, itong 0, 0, ayan ang AM mo. Diyan mo kukunin ang AM mo mamaya. Mamaya, madadaanan natin yun. So, linyahan mo na. Linyahan mo na siya. Ayan, linyahan mo na para di ka malito. Ayan, may linya na. Pagtapos nyan, times lang ulit, lagay mo. Pero sa totoong walang nakalagay na times doon. So, para lang maintindihan mo. 1 times 5, 5, syempre. 0 times 4, syempre 0 yan, 0. 3, 2, pinagta-times lang yan. Is 1. Tapos na yan. Dito man tayo sa negative. 2 times negative 1, negative 2. 1 times negative 2, negative 2. 4 times negative 3, negative 12. 2 times negative 4, negative 8. 2 times negative 5 is negative 10. Ngayon, ang gagawin mo sunod, ipag-add mo yung positive. Lahat ng positive mo, ipag-add mo. Lahat ng negative mo, ipag-add mo. 5 plus 3, 8 plus 2, 10, 11. Tas 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 4. So, 34 lahat to. So, 34. Pero negative dahil negative yan. Ngayon, ang gagawin mo dyan, ipag-add mo yung dalawa. 11 plus negative 34. So, pag tinignan natin yan dito sa calculator, 11 plus, pag gusto mong maglagay ng negative sa susunod na number, imbis na gawin mo negative agad, lagyan mo muna ng barrier, isa, tas negative 34. Ang sagot is negative 23. Ang tawag natin dyan is EFD. Equal, kung ano yung sagot sa calculator kanina, negative 23, ayan ang yung EFD, negative 23. Ang sunod natin gagawin pag natapos nating assume, ito na yon yung sinabi ko, yung halaga ng linya dito. So, formula ng AM, formula of AM.
Okay, so ang formula ng AM natin is wala siyang formula. Kung itong nandito 54 tsaka 58, ang gagawin mo dyan, gagawin mo siyang 54 plus 58. Ilan sila? Dalawa. So, kaya, divided by 2. Equal. So, pag pinag-ano natin, ang gagawin mo muna, bago mo i-divide, ipag-add mo muna. Kunin mo muna yung total ng dalawa, 54 plus 58. Yan. Tapos, tsaka mo i-divide, 112 divided by 2. Ayan na, ang iyong AM. So, AM is equal to 56. So, squarean mo. Mahalaga yan. Tapos na tayo sa AM. Pupunta naman tayo sa mean. Kukunin natin yung mean mo. So, formula of mean. Okay, formula ng mean. Is AM plus barrier EFD divided by N tapos times I. Yan ang formula ng mean. So, para makuha natin yung mean, i-breakdown natin yan. Ano yung AM? Naka-indicate dito 56. So, ilalagay mo 56. Ano yung EFD natin? Ang EFD natin is negative 23. So, negative 23. Ano yung N? 15. So, 15. At ano yung I natin kanina? Yung I natin is 5. So, times 5. Pag ito yung kinukuha, mean, hindi yan multiply by itself. Ang tawag dyan is times 5 lang kasi hindi siya exponent. So, gawin na natin kapag may barrier, yun lagi yung uunahin mo. So, ang gagawin mo, 56. Unahin mo, i-divide mo yung negative 23 sa 15. So, negative 23 divided by 15. Ang sagot is negative 1.533. Pag ganyan yung sagot, negative 1.53 lang. Kasi, base dito sa calculator, yung sumunod na number, yung pangatlo is 4 pababa. So, stay pa rin siya. Pero kung magiging 5 pataas yan, ang sagot natin dyan is 54. Tapos, dahil may barrier pa rin siya, hindi pa siya tapos, dito sa susunod na gagawin natin, 56 pa rin to. Pero, ita-times na natin yung negative 1.53 sa interval natin na 5. So, times 5. So, ang sagot natin is plus yan ha, plus. So, plus negative 7.65. Next is 56 plus, ito na yung pinakasagot ng mean natin. So, ito na yung magiging sagot pagtas neto. 56 plus negative 7.65. Ang sagot is 48 equal 48.35. Ayan ang mean natin. So, kung nakalagay dito sa instruction teacher nyo na solve the following, kung naka-indicate yung mean, ibig sabihin tapos ka na sa mean mo at tapos ka na sa interval mo. Ang hinahanap mo na lang is yung mastery level at standard deviation or SD. After nyan, kukunin na natin yung mastery level. Mas madali yung mastery level. Basta tama yung pagkuha mo ng highest to lowest. Dahil pag nagsimula kang magkamali sa highest to lowest, lahat yan mali na. So, dapat tama yung pagkagawa mo simula sa una. So, formula of mastery level. Formula of mastery level or ML. Ayan ay ang mastery level natin is mean divided by NI. Yung NI natin is ito. Hindi siya ito. Ito siya. Yung 85 items na nakasulat sa taas. So, NI times 100. Etong times 100 na to, given yan, times 100 talaga yan sa formula. So, i-breakdown lang natin. Mean natin is 48.35 divided by NI 85
times 100. Laging uunahin yung divide bago mag-times. So, 48.35 divided by 85 is 0.56. Pero dahil 8 yung dulo niya, yung pangatlo, gagawin natin siyang 0.57. Di pa tayo tapos, times 100. Ayan na yung magiging sagot natin sa ML or mastery level. Okay, so 0.57 times 100. Ang sagot is 57. So, dadagdagan mo na lang yan, 57%. Ayan na ang ating mastery level. Box mo lang yan. Ibabox mo lang lagi yung hinahanap ng teacher mo. So, tapos ka na sa ML. Ang sunod na gawin natin is SD. So, standard deviation. SD. So, formula ng SD. So, formula of SD is SD equals square root ng EFD divided by N minus same lang EFD divided by N. Pero ito given na itong 2 na to pag sa SD. Ito yung formula ng 2. Itong 2 na to, ang tawag dito is exponent. So, imbis na i-times 2 mo, ang gagawin mo dyan, times by itself 2 beses. So, i-breakdown na. Ano ba yung EFD natin kanina? Which is yung negative 23. Negative 23. Tapos, ano ba yung N natin kanina? 15. So, gayahin mo lang dahil parehas lang minus negative 23 15 exponent 2. Tapos, pagkas nyan, tapusin mo muna tong dalawa na to. I-divide mo muna sila. So, may sagot na tayo dyan kanina. Eto. Sa AM, kung paano natin kinuha yung AM natin, yun din kasi ang isang formula doon. So, negative 23 divided by 15, ang naging sagot dito is negative 1.53. Gagayahin na lang natin yan. So, negative 1.53 minus barrier pa rin kasi may exponent negative 1.53 kasi yung 2. Pagkatapos nyan negative 1.53 minus, so ipagka-times na natin sa itself, negative 1.53 times negative 1.53. Ang sagot natin is 2.3409. Di pa tayo tapos. Dahil naging positive yung sagot natin, pagma-minus muna natin to. So, negative 1.53 minus yung sagot natin sa kanina is yung ayan. Ay lang, ulitin natin. Negative 1.53 minus 2.3409. Ang sagot is negative 38709. Kung yung turo sa inyo ng teacher nyo, ilalagay kahit negative, ilagay mo. Pero sa amin ang tinuro, kapag negative na yung sagot mo dito sa calculator mo, error na tawag dyan. Hindi mo na kayang square root yan. So, error. Pero if ito is nag-positive, tsaka mo lang siya i-square root. So, ang pinakasagot natin sa SD natin is negative. Yun lang.